sino mas efficient? 2 kabayo o 1 kabayo? Ba't ba tayo nag-uusap sa kotse? Magkabayo na lang tayo. Sa vents natin, front, rear, defogger modes, AC, max cool, auto, on, off, and ito. Yung mga... Para ka naman na-drop nun. Good day everyone, Seth Ford Duque from EMD Wheels, and for today's video, kung naghahanap kayo ng for family and daily use na unit, ito maganda, 7-seater and pang daily ang hanap nyo, ano yung una nang nasa isip nyo? Siyempre dapat matipid, di ba? Kasi unlike sa mga 7-seater sa mga ibang brand na medyo mabigat, medyo malakas sa gasolina, itong release natin for today, alam nyo na to, siyempre. Release tayo ng Honda BR-V 1.5 VX 2026 year model and silver, silver na sa likod lang natin. Patapos na eh. So, kung interested kayo and hinahanap nyo for 7-seater for daily use, bagay na bagay sa inyo to. And isa-isay na natin mga features kung bakit nyo dapat i-consider itong unit na to. So tara guys, check na natin to agad. Deal sharper than a samurai blade. Chrome so bright, leave the haters in shade. From the hood to the trunk, all pristine. Got the dream ride, candy coated sheen, no haggling, no game, straight truth. Steering life smooth, recapturing youth, mileage low, vibes high, full throttle. Deals popping like champagne bottles. So syempre, pinag-uusapan natin, usong-uso pa rin yung matipid. Syempre, dahil sa presyo ng mga gas natin, medyo mataas pa rin so far. Pero at least diba, nagtataas baba siya. Sa ngayon, meron ka na nakukuhang dati. Yung mga previous month natin, nakaka-almost 100 pesos na eh, 90 pesos. So ngayon, medyo nagsa 70 plus na lang, diba? Pero medyo masakit pa rin kasi talaga yun, diba? Kaya ang dami talagang nagpo-convert from EV to PHEV, EHEV. O bakit nyo dapat i-consider itong Honda BR-V 1.5 VX? Kasi number one, pag-usapan na kaagad natin, itong engine natin, diba? So sa engine natin kasi it's a L15 1.5 liter double overhead cam iVTEC with 121 PS and 145 Newton meter na torque niya. Maganda talaga yung performance eh. No question with that. Kasi pagdating sa segment na to, even sa mga MPVs na pwede nating 7-seater na head-to-head dito sa Honda BR-V, mananalo at mananalo talaga yung performance ng engine natin sa Honda BR-V. Pero syempre, pagdating sa patipiran, kasi patipiran na ngayon eh, di ba? Hindi na yung takbo eh. So sa tipid natin, it's a combination of CVT transmission. So, 1.5 liter and naka-CVT transmission tayo. Pinaka-maximum na pwede nating ma-save dito or fuel consumption natin for the Honda BR-V is umaabot siya ng 22 kilometer per liter. So, ganun katipid siya, di ba? Mixed highway driving and city driving and sa mga clients natin, Honda City user, Honda BR-V user, talagang ganun yung nagiging fuel consumption niya. Pero pagdating sa city driving, sabihin na natin dito kayo nakatira sa urban areas or sa Metro Manila, kayang-kaya niya, very easy sa kanya at least yung 12 kilometers per liter or higher. Ganun siya katipid. So, pagdating sa maintenance ng Honda BR-V, meron tayong every 6 months or 10,000 kilometers. Ganun lang ang maintenance natin. Comparing to other brands na every 4 months or 3 months, 12,000 kilometers, whichever comes first. Ganun siya. So ito tayo sa Honda is every 6 months or 10,000, whichever comes first. So sa engine, no question dyan. Durability, fuel consumption or efficient ng engine natin. And even sa performance, napakalakas ang hatak yan. Resale value. And syempre, pagdating sa, ito pinaka-the best talaga yung reliability. Wala nang question dyan. Sobrang tibay yan. Ano pang mga ano natin? So pagdating sa mga promos natin, meron pa rin tayong mga zero down, meron pa tayong low rate. And medyo, syempre sa ngayon, maganda yung nagiging cash discount natin. Kung interesado kayo, and katulad nitong client natin is from Pasig lang naman siya and cash transaction lang. Maganda yung in-offer natin dito. So, bumabalik na yung mga discounts natin. PM na kayo. Best time na naman to, di ba? Best time, EMD Wheels na kayo agad. So, ano ba mga gusto natin dito? Siyempre, hindi lang ang in-offer natin sa 7-seater na Honda BR-V. Kasi since, especially with this unit, itong i-release natin for today is Honda BR-V VX. Pagdating sa Honda BR-V VX kasi, ang pinakamaganda na feature na ino-offer nitong model na to or pinaka-variant na to is a safety feature which is meron tayong Honda Sensing. Sa mga Honda Sensing natin, may mga collision mitigation devices din tayo, auto high beam, low beam, auto headlights, and mga lane keeping assist. Sobrang dami. Even curtain airbags, meron na rin siya. So Honda Sensing, number 1. Siyempre, meron din tayong engine na napakatipid. So yung mga freebies natin, ito, naka 3M tint.
So comparing to other dealers, they're offering other brands eh. So sa ngayon, right now, sa Honda Cars Green Hills, ang na-offer pa rin natin is original 3M tint. So wrap around yan, full front din, so hindi siya naka-visor. So pag sinabi kasing visor type, dito cut yan, tapos wala na tong pababa. Pero kung prefer nyo naman yung visor na ganun, pwede naman natin siyang ipakat. So syempre, intermittent wiper, meron pa rin tayo. Green glass laminated pa rin naman yan. Lunar silver ang unit natin. So ang client natin, inofera natin ang door visor. So naka-door visor yung client natin, original door visor na rin. And naka-sabi rust proofing. So full body rust proofing to. Meron kasi tayong tinatawag na full body and undercoat. So pag sinabing undercoat, ilalim lang. Pag full body rust proofing, pati yung mga side panels natin, kasama sa nira-rust proof natin. So tara, dito muna tayo sa front portion. I-start na natin dito para mabilis. Kasi mabilis mag-overheat yung camera natin dahil sobrang init-init. Papawisan na agad ako. Tumatagak na agad yung pawis natin. Pagdating sa front, syempre ito, napaka-macho tignan. Kita niyo yung hood, di ba? Yung mga character lines yan. Ang ganda, sobrang laki. Pwede tayo may pagsabay sa mga SUV. Yan, kaganda. So, pagdating sa headlights natin, LED, high beam, low beam, DRL natin, lahat, di ba? High beam yan. High beam, auto headlight. So, ang daming features ng headlights natin. Even the fog lights natin, LED na rin. So, syempre, sa grills natin, yung grills natin. So, yung pinaka-chrome grills natin, mapapansin nyo, naka-integrate siya up to dito sa, yan, ito, headlights, Tapos dito syempre may malaking H emblem na mukhang kala mo Honda CR-V, di ba? Ganyan din eh, yung mga datingan eh. And ito, napaka yung design niya, diagonal, di ba? Parang naka-diagonal. Sorry sa word pero may mga ibang design, nakakaiba. Hindi ko lang din mag-gets eh, parang masabi lang na futuristic. Pero ito, very safe, talagang timeless yung datingan niya. So kahit tumanda yung kotse na to, pwede pa rin makipagsabayan sa mga modelo. Ganyan kaganda yung mga design ng Honda. Pagka VX, naka-glossy yung grills natin. So compared to V and S variant, matte yan. So ito silver, naka-silver tayo, silver accent. And housing ng fog lights natin, it's a matte black. So makikita nyo na yung difference. Glossy black, matte black. Tapos may mga trim siya ng matte black. Tingnan nyo kasi, pag mga body color lang yung mga ganyan, ang boring tignan. No? Yun, tama yung sinabi niyo. Omar, di ba? Galing nitong batang to eh. Ang plain tignan, di ba? So hindi mo ma-appreciate yung mga shapes niya. Kasi ngayon, nagbibigay siya ng contrast doon sa kulay natin. Kasi sa older days, yung mga may mga matte black na ganyan is yung mga entry level eh. So ngayon, hindi na uso yung ganyan, hindi na uso yung mga matte black. So ngayon, ano na talaga siya? So nagdadagdag accent na siya. So dito na tayo sa side portion ng Honda BR-V. So syempre, pagdating sa ground clearance natin, 207. So ito syempre, 7-seater siya. Kailangan natin ng mas higher ground clearance. Kung medyo sawa na kayo, medyo lubak-lubak yung, di naman lubak, medyo rough road lang yung tinitira nyo yung mga kalsada ninyo. Bagay na bagay ito kasi kung sawang-sawa na kayo sa mga sumasayad-sayad pag nakasedan kayo, bagay na bagay sa inyo tong Honda BR-V natin. Lahat ng Honda BR-V natin from S to VX variant, 207mm. Then may mga flagging tayo, yan, may mga trims natin ng mga block na yan. So nagbibigay additional siya, di ba? Yung shape niya, tapos biglang dagdag ganyan, no? So parang nagbibigay macho eh. Parang na-highlight yung body natin. So syempre, pagdating sa mags natin, 17 inches mags, 5 stud, and syempre, 2-tone na yan, no? 2-tone na siya, tapos Bridgestone yung gulong natin. So alam niyo na kung na-specs yan. Ventilated disc brake yung harap, tapos drum brake yung likod. Meron tayong ABS, so anti-lock braking system. So additional safety features to sa mga madudulas sa daan. Vehicle Stability Assist or yung VSA natin, and Hill Start Assist, and magpa-assist na kayo. Alam yung magpa-assist no? So ngayon ito, pagdating sa top part natin, since gusto natin magmukha talaga siyang sub-compact SUV, kailangan niya ng mga roof rails. So sa mga roof rails, para saan ba ito? Kung gusto nyo magpalagay ng mga crossbar, gusto nyo magpalagay ng mga basket, box, ito na yung bagay sa inyo. Pang SUV kasi talaga siya. So body color pa rin yung bubong natin, yan. So pagdating dito sa bintana nabanggit ko na, naka-door visor tayo and original door visor or OEM to.
So, all power window tayo and meron siyang curtain airbags. So, yun napansin niyo, bumaba tayo galing sa langit, pumunta tayo dito sa lupa. Galing tayo sa taas kanina, di ba? Medyo madilim dun sa taas eh. Madilim na nga, mainit pa, di ba? Kaya medyo nag-overheat na yung buhok ko eh. May buhok ba tayo? Wala tayong buhok. So ito, di ba? Naka-integrated na tayo. Side turn lang, tapos power fold, and meron tayong lane keeping assist. Lane watch. Lane watch. Lane watch assist yan lane watch assist. And syempre ito ang maganda dyan. Hindi yan 360 kasi ang tatanungin ng yung iba, di ba sir may camera sa sa gilid yan. Hindi yan 360. So ginagamit yan every time na magsisignal lights ka. Makikita mo yung part na to. Kung ito lang ang makikita mo 3 lane na. Pag itong lane watch na to, 3 lanes hanggang doon sa poste na yan. Kitang-kita niyo yung poste na yan. Naka-chrome handles tayo, smart entry. Ang pinaka-gas natin, capacity natin nasa 42 liters. Goods na goods talaga tong Honda BR-V. So tara, dito na tayo sa likod. So, nandito na tayo sa likod ng Honda BR-V. Ano ba bang gagawin natin dito? Hindi natin mabubuksan. Sobrang sikip, di ba? So, yan. Siyempre, naka-shark fin antenna tayo. Ayan. Meron tayong mga defogger. Ayan, para sa mga fogs natin. Wiper. LED taillights. VX emblem. BR-V emblem. And for eye sensor, meron din tayong reverse camera. So ngayon, hindi lang natin mabubuksan kasi medyo sagad-sagad tayo dito. Pero napakalaki, di ba? May second row tayo dito. Meron din pala tayong charger dito sa third row, ha? Di ba ba nga nagsasawa pa? Ulit-ulit na tayo dito, di ba? Pero yung kulay na to, appreciate natin. Ang ganda ng kulay na itong silver na to. Ganda, oh. Di ba? Bibihira tayo nagre-release ng silver. Lagi kung Tisan Khaki, Premium Opal, Meteoroid Gray. Parang yung mga dating coaching silver pa rin ngayon. Hindi nawawala yung lineup ng silver. Hindi rin siya pansin na madumi. Hindi katulad kunyari ganito. Tinawa, pagka black pag yung black, lalo ngayon summer, maalikabok, ayan, di ba? Shoutout sa Savvy to. So, naka-Savvy rust proofing tayo. So, may one-touch tumble tayo dito sa second row. Ayan, second row vent. And second row na power outlet. Tapos may ISOFIX tayo. Ayan, so may ISOFIX. One-touch tumble, partida. Ito lang. Si Homer rin taga-testing natin one-touch tumble eh. One-touch tumble, Mar. Tumble. Oh, panis. One hand. One hand lang, Diba? Ganyan siya kasi try nyo yung mga ibang brand, mapapansin nyo yung difference talaga nila. So, one-touch tumble na to. Kahit bata lang yung magbukas niyan, basic lang, ganun lang ka-basic. Doon na tayo sa unahan. Bibilisan natin kasi yung kliyente natin, kailangan na natin ma-release to agad-agad. So, tara, doon na tayo sa driver side and passenger side. So mag-focus naman tayo dito sa driver side ng Honda BR-V 1.5 TX. So syempre, unang-unang mapapansin niyo, pagpasok niyo pa lang dito is black yung ceiling natin, black yung mga headliner natin, and even itong mga side panels natin, all black siya. So ano bang maganda dito sa black? So una sa lahat, nagbibigay siya ng luxury feels, diba? Luxury feels, plus pagdating sa mga pag-maintain ng ganitong interior, napakadali kasi hindi siya light color, black color eh. Mahawaan man yan ng mga, minsan madudumi, may mga kamay na hawak-hawak dyan, di ba? So hindi siya basta-basta na mamantsahan. So ganun yung kaganda. Tapos pagdating dito, syempre, ang ganda dito Wow! May illumination siya, So may ilaw ang visor natin. Gustong-gusto yan ng mga, lalo na yung mga nag-makeup, di ba? So, makikita niyo yung mga details dito. Napakaganda ng details ng unit na to. So map light natin, check, okay naman. We have side curtain airbags, dual front. So meron tayong passenger side and driver side. And pagdating sa upuan natin, meron tayong side curtain. So side curtain and side airbags. Ganun kaganda yung mga safety features natin. So sa mga airbags kasi may mga ibang client kasi hindi naman natin kailangan yung ganyang safety feature. Pag-isipan nyo mabuti kasi ang safety ang pinaka the best na feature na ma-offer ng isang kotse. Kasi pagdating ng mga hindi natin inaasahang pangyayari, kasi accident nga, di ba? At least meron tayong safety features na sasalo para sa atin. Priceless pagdating yung safety ng mga tao sa loob. So kung gusto niyo ng safe, may Honda Sensing, tapos may mga hill start assist, may mga additional na curtain airbags, the best sa inyo itong Honda BR-V VX. So ano pa bang maganda dito? Siyempre sa sound system natin, meron tayong 4 speakers plus 2 na tweeter. So iba kasi yung tunog ng kotse pag may mga tweeter, di ba? All windows natin is all power na. And syempre ito, meron tayong power fold na side mirror. Yeah.
So hindi siya auto-fold Ito i-correct lang natin. Sa mga iba kasing feeling kasi nila pag sinabing power fold na, kasama na rin yung auto-fold, which is magkaibang auto-fold and power fold. Power fold, equip siya ng power fold with mechanism na, di ba? Yung may motor na, yung side mirror natin para ma-fold. So pagdating sa auto-fold naman kasi, pag auto-fold, if once na pinatay nyo yung kotse, magpo-fold. Once na nilock nyo, using the key fob yung kotse, magpo-fold. Ganun yung auto-fold. Pero ito kasi, pag nilock mo, hindi gagalaw. Pero meron siyang switch dito. If ever, kaya papatay mo na yung kotse ngayon, gusto mong i-fold, fold mo na manually. So yan na-fold natin. Which is, ano bang kahalagahan ng ganito? Number 1, para hindi ka na nagtutupi-tupi pagka nagpapark ka na. Number 2, pag may nadaanan kang sobrang sikip, para hindi ka na magbukas ng bintana mo, pwede mo na siyang i-fold agad using the button. So yun yung mga kinagandahan sa mga power fold. So meron din tayong 15 km per hour auto door lock. So pag nag-reach ka ng 15 kilometers, nakalimutan mong i-lock yung door mo, automatically mag-lock tayo. Switch ng window natin with one auto, tapos window lock natin, and then syempre leather yung mga steerings natin, leather yung mga upuan natin. Meron tayo ditong switch sa may left side naman natin ng vehicle stability assist and safety support, and sa mga bukasan natin ng hood. So we have the paddle shifter sa pinaka-back part ng steering natin. So paano siya gamitin? So kailangan, number 1, kailangan natin mag-S mode. So paglabas dito, S mode, sport mode. So pag plus mo, lalabas yan, M1. So M1 up to, syempre 7 speed mode. So 7 speed mode, equivalent to 7 transmission, di ba? 7 automatic transmission. Pero 7 speed mode lang siya dahil CVT transmission tayo. Wala tayong mga gear. May auto headlight tayo dito, yung lever natin sa left side. And yung pinakadulo nito ng lever natin, meron siyang button ng lane watch assist. Ang dami namang assist nito, no? So pagdating naman sa right side naman, meron naman tayong lever natin for the wipers naman ng front and back natin. Tapos ang steering natin is natitilt lang siya, hindi siya natitelescopic. Tapos meron tayong audio controls, Bluetooth hands-free, and meron tayong adaptive cruise control, and sa may menu natin. So makikita nyo, so sa ngayon may 4 bars tayo, 176 yung range natin. So sa 4 bars, nakakapag-travel tayo ng 176. So sa ngayon, yung average fuel consumption natin, kilometer per liter natin, hindi pa siya talaga magre-reflex since hindi pa nababiyahe yung kotse, and it's a 9 kilometers, sobrang sariwa ng unit natin. So up and down, yan, pwede natin, Tapos sa mga settings, safety support, nandito na rin yan. So nandyan yung road departure mitigation natin. Nandyan na rin yung collision mitigation braking system natin. So yan yung mga eyesight sa mga ibang kotse, yung nagpapreno mag-isa, meron siyang adaptive cruise control, meron tayong lead departure, meron tayong mga collision mitigation, di ba, may mga lane keeping assist. Ang dami nitong assist, may assist na naman, magpa-assist ka na. It's a sign na magpa-assist ka na. So syempre sa infotainment natin, hindi talaga sobrang nakaka-entertainment yung infotainment natin kasi very small lang siya. Pero kung function lang din talaga, syempre, di ba, meron tayong Apple CarPlay and Android Auto na naka-wired pa. Sobrang lupit, naka-wired pa. Pero syempre, huwag kang malulungkot agad. Merong mga dangle. Pwede natin madangle yan para maging wireless na, di ba? So huwag kayo agad malulungkot. Ang mahalaga, pag nakuha mo tong kotse na to, pareho tayong masaya. Ayun, di ba? Pero hindi. Siyempre, alam nyo, tingnan nyo yung performance ng engine. Kasi yung engine ang hindi mo gagalawin, di ba? So kunwari, meron kang kino-consider for automatic speed, tingnan mo agad yung transmission kasi meron pa rin mga brands na nagbebenta ng for automatic speed. So tingnan mo agad yun. Downside agad nun, syempre mas malakas sa gasolina. Pangalawa, pagdating mo naman sa engine, tingnan mo yung horsepower and yung mismong Newton meter, yung torque niya mismo. Compare mo, the more na higher, mas malakas yung engine. Pero, huwag ka agad sabihin na, ang taas naman ng horsepower niyan, baka malakas din yan sa gasolina. Ganito lang yan. Yung 2 kabayo, mas madali siyang tumakbo compare sa 1 kabayo lang. Diba? Gets nyo? Diba? Kunwari, pareho silang hahatak ng 500 kilos. Sino mas efficient? 2 kabayo o 1 kabayo? Diba? Yung 2, mas matipid sa grass yun. Kesa sa 1 grass. Yung kabayong isang tatrabaho, syempre, gutom na gutom yan. Kakain yun ng grass, kaya malakas sa grass yun. Yung kilometer per liter mo na grass, masyadong mataas. Diba? Kaya yung 2 kabayo na agad yung bibilin mo. Ba't ba tayo nag-uusap sa kotse? Magkabayo na lang tayo para matipid sa grass. Sorry kasi medyo matipid
matipid yung kabayo ko sa grass eh. Dati ganun usapan eh. Gano'n ba kalakas yung grass yan? Isang timba lang to per kilometer yung grass nito. Eh yung kabayo mo ba? Eh medyo high performance yung ano natin kaya yung kabayo natin masyadong mataas yung sa grass eh. Kalokohan na naman yung titingnan nyo, compare nyo agad kasi huwag kayo magpapabulag sa design, huwag kayo magpapabulag sa mga 360, huwag kayo magpapabulag sa mga features, di ba? Yung mga ganyan na parang hindi nyo naman talaga siya totally sobrang kailangan. Like yung mga 360, kaya mong ipakabit yan after mga ilang taon. Kung wala ng warranty, pwede mong ipakabit yan 360. Pero yung performance ng engine, never mo yan mapapagalaw. Hindi mo yan ma-upgrade. Ako nagsasabi sa'yo, nakakamadugo magpa-upgrade. And syempre, ayaw mo naman na, di ba, medyo maproseso, trial and error. So, may natutunan ba kayo? Kung wala, wag na kayo dito. Hindi, joke lang. Kung gusto mo matipid sa grass, kabayo lang, di ba? So, yun. Ano pa bang ano natin? So, syempre, meron tayong radio, AM, FM, tsaka yung tinatawag natin na Android Auto and Apple CarPlay na na-wired. Pero, pwede kayong mag-dongle para maging wireless na. Tapos, ang usapan, di ba? So, syempre, meron tayong engine start na button dito. Push start buttons natin. And, ayan, yung sa aircon natin. So, sa vents, andyan na lahat, diba? So, ilawan natin para makita. So, yan. Sa vents natin, front, rear, defogger modes, AC, max cool, auto, on, off, and ito. Yung mga... Para ka naman na-drop nun. Diba? Sobrang bilis ba? Sobrang bilis. Sobrang bilis. Kung gusto mong mabilis na transaction, EMD wheels na agad, diba? Ganyan ang mabilisan. Katulad nitong kliyente na to. Napaka mabilisan ito, guys. Sobrang daling kausap. Smooth na smooth. Sobrang bilis. Gusto ko to. Itong kulay na to. Bigay mo sa akin tong discount na to. Boom! Tapos na agad ang usapan. Release na agad, di ba? Ganun lang tayo. Pero, hindi doon nagtatapos. Kahit gaano kami kabilis mag-release. Kahit i-check nyo pa yung mga clients natin. Sa mga Facebook ko, friend ko pa rin sila. May mga questions sila. Kahit hindi ko nasaklaw yung question nila, sige, kasi tropa na natin eh. Pag kumuha kayo sa akin, ang maganda dito, long-term relationship, di ba? Hindi tayo, hanggat ako'y nabubuhay pa sa mundong ibabaw eh, talagang ano pa rin tayo. Nandito pa rin. Tropa pa rin. Oo, yung mga client ko ng mga first ano eh, yan pa rin. Ano pa rin natin yan eh, mga tropa pa rin natin yan eh. Siyempre yun, kung gusto mo ng ahente, pogi eh, given na yung pogi eh. Pero gusto mo ng pag may mga problema ka, di ba ganyan? Problema sa unit ha, hindi problema sa buhay. Wala may problema din ako sa buhay. Pero pag may mga problema kasi sa unit, sa mga ganyan, after sales natin, o plaka, ano natin, 3 days, di ba? Ganyan, or share natin. Mabilis. Yan na, EMD wheels ka na, di ba? So ano pang ano natin dyan? So may mga power outlet tayo, 12 volts, yan. So mga reverse camera natin. Meron tayong reverse camera, meron tayong reverse 4-eye sensor nandito. Yan yung mga indicator nyo. Yan. So kita nyo, di ba? Pagdating sa upuan, na-adjust yung upuan natin, yung pinaka-height ng upuan natin. Meron tayong glove box, meron tayong... Sorry, ito yung glove box. Ito yung glove box. Baliktad. Ito yung armrest. Di ba? Ayun. Oh, sabi ni Emma, ano ba yan talaga? Sabi nung talaga. Yung anak ko kasi nag-aaral lang mag-Tagalog, ano ba yan talaga? Ano, nagtatagalog na yun. Shoutout sa anak kong malupit. Ito yung key fob natin. Sa key fob natin, ayan, di ba? Siyempre, naka-wireless na tayo. Smart entry, wireless na. Meron tayong manual key. Dito pa lang guys, oh. Tingnan mo yung susi. Tingnan yung ibang mga brand. Nakikita nyo, ma-appreciate nyo si Honda. Kasi yung iba, nahiwalay na ganito eh. Hindi mo naman laging dadalhin yun. Diba? So, iiwan mo sa bahay. Ito, nasa susi mo na talaga agad. May remote engine start tayo. Meron tayong mga walkaway. Meron ba tayong mga smart entry, keyless entry. Ito lang yung susi pa lang. Ang dami ng entry. Diba? Kaya kayo, yung application nyo, i-entry nyo na agad sa akin para may entry na agad tayo. So, yan, mga reverse camera. Yan, may mga ano tayo, neutral drive and sport mode. So ano pa bang ano? Mar, may mga nakalimutan pa ba ako? Subscribe. Oh, yun pa. Nood kayo ng nood. Tapos hindi naman kayo nagsasubscribe. Kaya nagtatampo na ako. Hindi na ako gagawa ng video. Nagsasawa na akong gumawa ng video. Tapos hindi naman kayo nagsasubscribe. Pag nagustuhan niyo yung video ko, kahit hindi nyo nagustuhan, mag-subscribe na kayo. Di ba? Matik na kasi tanong ako ng tanong eh. Pag nagustuhan hindi ko naman nagustuhan. Hindi ako magsasubscribe. Ngayon, magustuhan mo or hindi, please, pasubscribe naman. Ito, kung gusto mo ng medyo may kabuluhan naman yung mga naririnig mo, may kabuluhan galing sa albo, EMD wheels ka na, di ba? So, kung nag-iisip ka, titingin-tingin ka na ng kotse, the best Honda. Pero, may mga iba tayong brand na hawak ka. Kung may kino-compare kayo, like yung Mitsubishi, dun sa asawa ko, nagtatrabaho sa Mitsubishi, kung gusto niya ng Mitsubishi,
Pero pangit dun, dito na tayo sa Honda. Pero kung gusto mo na sa Mitsubishi, i-assist kita, walang problema. Bibigay ko sa'yo. Hindi natin i-sugarcoat yung mga features doon. Papakita ko sa'yo yung difference niya from the VRB VX and yung mga expander, yung mga ganyan. Pero grabe yung mga ano nila doon ha, mga promo nila. Kung gusto nyo yung mga promo nila, may mga 20,000 free sila na gasolina. Grabe no? Solid sila. Meron silang free na gasolina na ganun kataas. Kasi malakas sila sa gas. Huwag ka maingay sa asawa ko. Bubulbugin ako nun. So tara na. Tara Gina. Yeah. Best deals, I'm the king of the lot. Spin the tires, watch the rubber get hot. Hassle free, no stress in the mix. Keys in hand, no tricks, just clicks. Car reviews, got the knowledge on tap. Whip so clean, leave the critics in the gap. Transaction smooth like butter on toast. Pull off the lot, I'm the one they boast. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Yeah, deals sharper than a samurai blade. Chrome so bright, leave the haters in shade. From the hood to the trunk, all pristine. Got the dream ride, candy coated sheen, no haggling. No game, straight truth. Steering life smooth, recapturing youth. Mileage low, vibes high, full throttle. Deals popping like champagne bottles. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Best deals, EMD wheels. Best deals.